Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang My Name na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang babae na kayang gawin ang lahat ng bagay para lamang maipaghiganti ang namayapa niyang ama. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, labyo. Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Yoon Ji-woo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Bago umalis papuntang school, nag-exercise si Ji-woo habang nakikinig ng music sa kwarto niya. Habang papunta sa paaralan, sinundan siya ng isang pulis upang magtanong tungkol sa kanyang ama, isang kriminal at nagbebenta ng droga. Mula nang mabunyag ang kaso ng kanyang ama, si Ji-woo ay tinalikuran ng kanyang mga kaibigan at klase. Maging ang kanyang mesa ay napuno ng mga scribbles na puno ng pang-iinsulto sa kanya. Ngayon, ipinatawag siya sa opisina ng punong guro dahil tatanggalin siya sa paaralan. Ayon sa punong guro, maraming magulang ang tumututol sa anak ng mga kriminal at nagbebenta ng droga na pumapasok sa parehong paaralan ng kanilang mga anak. Pagbalik sa klase, nakita ni Ji-woo ang isang tambak ng basura na nakalatag sa kanyang mesa. Nakaramdam ng pagod, sa wakas ay inatake niya ang kanyang mga kaibigan at nagdulot ng away. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang name bet sa isa sa kanyang mga guro, pagkatapos ay umalis sa paaralan na galit na galit. Pagdating sa harap ng bahay, nakita ni Ji-woo ang isang sasakyan ng pulis na naghihintay pa rin sa kanya. Inatake niya ang kotse, kaya hinabol siya ng mga pulis. Tuloy-tuloy ang pagtakbo ni Ji-woo sa dalampasigan para maiwasan ang paghabol ng mga pulis. Pagdating doon, umupo siya, inaalala ang mga oras na kasama niya ang kanyang ama. Mula pagkabata, pinalaki siyang may pagmamahal ng kanyang ama, ngunit hindi pa rin niya akalain na ang kanyang ama ay isang kriminal. Pag-uwi ni Ji-woo ng gabi ay naghihintay pa rin sa kanya ang mga pulis na humahabol sa kanya sa harap ng kanyang bahay. Ngunit nagpatuloy siyang pumasok sa bahay, hindi pinapansin ang presensya ng pulis. Sa kabilang banda, sinusubukang tawagan siya ng kanyang ama na si Yoon Dong-hoon gamit ang isang payphone. Noong una, hindi niya pinansin ang tawag, ngunit kalaunan, sinagot niya ito. Tinanong siya ng kanyang ama kung kumusta siya at binati siya ng maligayang kaarawan. Pero dahil sa sobrang galit niya, sinabi ni Ji-woo sa kanyang ama na sawa na siya sa ganitong pamumuhay at sinisi niya ang kanyang ama sa lahat ng paghihirap sa kanyang buhay. Nang marinig ito, nangako ang kanyang ama na malapit na niyang lutasin ang kanyang problema. Gayunpaman, nabigo na si Ji-woo. Ayaw na niyang hintayin ang kanyang ama at inakala niyang patay na ito. Pagdating sa sasakyan, binuksan ni Dong-hoon ang kanyang cellphone na matagal na niyang hindi ginagamit. Pagkatapos ay nabasa niya ang isang mensahe mula kay Ji-woo na nagrereklamo tungkol sa kanyang miserableng buhay. Desidido siyang umuwi para makita siya ng walang pagdadalawang isip. Pagdating doon, inatake ni Dong-hoon ang gwardiya ng pulis sa harap ng kanyang bahay hanggang sa mawalan ito ng malay, saka siya sumugod sa loob ng bahay. Nang sinubukan niyang buksan ang pinto, nagising si Ji-woo nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa pinto. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto para alamin kung ano ang nangyayari. Pagtingin sa labas sa peephole, nakita ni Ji-woo ang kanyang ama na binaril, at sa kabilang banda ay isang misteryosong lalaki na naglalakad patungo sa exit. Nang makita niya ito, binuksan niya ang pinto. Gayunpaman, hindi niya magawa dahil, tila, sinubukan ng kanyang ama na hawakan ang pinto, kaya hindi siya makalabas dahil nag-aalala ito para sa kanyang kaligtasan. Di nagtagal, humingi ng tawad si Dong-hoon kay Ji-woo dahil sa ginawa niyang miserable ang kanyang buhay bago siya tuluyang namatay. Sinubukan niyang buksan ang pinto at nakita niyang naninigas at puno ng dugo ang kanyang ama. Napaiyak siya habang nakayakap sa katawan ng ama. Kinabukasan, dumating sa punerarya ang isang grupo ng mga tao na nakaitim na suit na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Choi Mujin. Sila ang pinakamalaking gangster sa lungsod. Tila, dumating si Mujin, na matalik na kaibigan ni Dong-hoon upang magbigay ng kanyang huling paggalang. Bago sila umalis, tinanong siya ni Ji-woo tungkol sa pagpatay sa kanyang ama, ngunit ang sagot lang niya ay ang kanyang ama ay ang kanyang matalik na kaibigan, na siya ay lubos na mapagkakatiwalaan. Bago ay cremate ang bangkay ng kanyang ama, nakita niya sa huling pagkakataon ang bangkay ng kanyang ama habang inaalala ang masasayang pagkakataon kasama ang kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang ama ay biglang gumagawa ng isang mapanganib na trabaho. Pagkatapos noon, bumisita si Ji-woo sa istasyon ng pulisya para magtanong tungkol sa pag-unlad ng kaso ng pagpatay ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naisara ang kaso ng pagpatay sa kanyang ama dahil walang saksi o ebidensya. Nang marinig niya ito, nagalit siya at ipinakita ang footage ng CCTV camera sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit pinagalitan siya ng pulis at sinisi ang kanyang ama sa pagiging isang takas na kriminal.
Noong gabing iyon, nagulat sa kanya ang mga tauhan ni Mujin na pumunta si Jiwoo upang makita siya. Nang marinig ito, pinapasok siya nito. Habang nasa loob ng kanyang punong tanggapan, nakikita niya ang mga taong abala sa pagbibilang ng pera at pag-iimpake ng mga gamot. Pagkapasok sa silid, ibinigay niya ang footage ng CCTV camera ni Mujin. Hiniling niya sa kanya na hanapin ang pumatay sa kanyang ama habang pinaplano niyang patayin ang taong iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Pagkatapos ay tumayo siya at inabutan si Jiwoo ng kutsilyo, sinasabing saksakin siya. Sa kasamaang palad, hindi siya nang ahas na saktan o patayin siya. Sa makatuwid, sinabi ni Mujin na ayaw niyang tulungan siya at sa halip ay pinalayas siya. Pagdating sa bahay, biglang nakarinig si Jiwoo ng katok sa pinto. Habang sumilip sa butas ng pinto, nakita niyang may isang taong nakasuot ng itim na Amerikana na nakita niya noong gabi ng pagpatay sa kanyang ama. Dahil sa takot, sinubukan niyang magtago sa ilalim ng kumot hanggang sa makaalis ito. Pero sa huli, naglakas loob si Jiwoo na sundan siya para ipaghiganti ang kanyang ama. Ipinagpatuloy niya ang paghabol sa kanya gamit ang golf club, ngunit nakalulungkot na nawala siya. Kumbaga, hindi nagpahuli si Jiwoo. Patuloy niyang hinahanap ang pumatay sa kanyang ama sa pamamagitan ng pagdidikit ng brochure na may mga larawan ng CCTV sa dingding. Ang nakasulat sa poster ay, kung may makaalam ng impormasyon tungkol sa taong nasa larawan, magbibigay siya ng reward na 5 million won. Kinabukasan, patungo sa isang lugar, hindi sinasadyang nakita ni Mujin ang isang poster na nakadikit sa dingding at nagpas siyang gumawa ng isang bagay. Di nagtagal, nakatanggap si Jiwoo ng tawag mula sa isang lalaki na nagsasabing mayroon siyang impormasyon tungkol sa pumatay sa kanyang ama. Nang marinig niya ito, umalis siya na may dalang penknife at nakilala ang misteryosong tumatawag. Pagdating sa tagpuan, lumabas na ang tumatawag ay isang city thug lang at ang kanyang barkada na gustong manakawan ng pera. Inatake nila siya at ikinulong sa trunk ng sasakyan. Habang nasa trunk, narinig niya ang tunog ng paghinto ng sasakyan. Sinubukan ni Jiwoo na buksan ang ball habang inaatake ang mga tao sa labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nagpahinto ng sasakyan ay si Mujin, habang ang mga tulisan ay binugbog ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, sinabihan ni Mujin si Jiwoo na itigil na ang paghahanap sa pumatay sa kanyang ama at ipagpatuloy ang kanyang buhay ng maayos. Dahil nakonsensya siya sa kanyang yumaong ama, tinanggihan niya ang kahilingan nito. Bukod pa riyan, hindi siya papayag na isara ng mga pulis ang kaso ng pagpatay sa kanyang ama ng ganoon na lamang. Nakikita ang kanyang determinasyon, sinabi niya kung gusto niyang maghiganti, kailangan muna niyang matutunan kung paano pumatay ng mga tao. Pagkatapos noon, dinala ni Mujin si Jiwoo sa isang lugar na malapit sa dagat sa daungan na siyang lugar ng pagsasanay para sa mga mandirigma mula sa kanyang organisasyon. Sinabi niya sa kanya na lahat ng kanyang mga tauhan ay sasanayin doon bago siya kunin. Pagkatapos ay nag-utos si Mujin sa kanyang mga tauhan na naroon upang sanayin si Jiwoo. Gayunpaman, nagulat ang lahat ng mga tauhan ni Mujin dahil ito ang unang pagkakataon na gustong magsanay ng isang babae bilang isang manlalaban kasama nila. Kinabukasan, isang lalaking nagngangalang Jun Taejo, na kanang kamay ni Mujin, ang nagsabi na hindi siya sang-ayon sa desisyon ng kanyang amo na tanggapin ang presensya ni Jiwoo sa kanilang organisasyon, ngunit sinabi ni Mujin na hahayaan niya itong maghiganti sa kanyang ama. Sa training ground, si Jiwoo ay dinala sa isang silid ng isang lalaking nagngangalang Do Gong-hae, na nagsabi sa kanya na mula ngayon, kailangan niyang hugasan at linisin ang training ground. Gayunpaman, kung nakilala nila ang kanyang mga kakayahan, ililipat siya sa ibang lugar. Kasabay nito, ang ilan sa mga tauhan ni Mujin ay nagtreto kay Jiwoo. Kahit siya ay inabuso ng isa sa kanila hanggang sa sumiklab ang away. Buti na lang at pinigilan sila ng ibang mga lalaki. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras, gabi-gabi nagsasanay mag-isa si Jiwoo. Hindi nagtagal, dumating si Mujin upang makita siya. Tinanong niya kung nilayon pa rin niyang mabuhay, at sumagot siya na gagawin niya ang lahat para maging mas malakas. Nang marinig ang kanyang pahayag, tinuruan siya ni Mujin ng ilang tips sa kaligtasan at sinabi sa kanya ang lahat ng mga kahinaan sa katawan ng tao. Sinasanay niya si Jiwoo sa ilang paraan ng pakikipaglaban, at halos araw-araw, pinapanood niya ang kanyang tren at lumalakas. Long story short, dumating na ang araw para matukoy ang pinakamalakas na miyembro ng gangster, at ang mananalo ay ililipat sa ibang lugar na maaaring magtrabaho para kay Mujin. Kung sino ang makatiis sa atake ng kalaban hanggang sa dulo, ang taong iyon ang idedeklarang panalo. Habang nasa kalagitnaan ng laban, parang kumakapit pa rin si Gong-hae, pero mukhang makakaligtas pa si Jiwoo at makabangon. Nang makita ito, inatake siya ni Gong-hae, ngunit sa huli, ang laban ay nanalo ni Jiwoo, habang siya ay nawala ng malay.
Pagkagising niya ay nasa kwarto na niya si Gong-hae habang pinagtatawanan siya ng kaibigan habang nanonood ng replay ng fight video niya kanina. Nakaramdam ng kahihiyan kay Jiwoo dahil sa pambubugbog sa kanya, inanyayahan sila ni Gong-hae na gumawa ng isang bagay sa kanya. Sa kabilang banda, may nilagyan ng gamot ang inuming tubig ni Jiwoo hanggang sa makaramdam siya ng pagkahilo. Hindi nagtagal, sinusubukan pa rin ng isa sa mga kaibigan ni Gong-hae na pigilan si Gong-hae at ang kanyang kaibigan na pumunta sa kanyang silid. Kapag malapit na silang mag-aksyon, buti na lang at medyo conscious pa si Jiwoo at kayang harapin sila. Nang marinig ang kaguluhan, pumunta si Taiju sa kwarto ni Jiwoo para pigilan sila. Pagkatapos nito, dinala niya si Gong-hae kay Mujin at sinabi sa kanya na plano ni Gong-hae na saktan si Jiwoo. Nang marinig ito, nadismaya si Mujin kay Gong-hae at kinuha ang kanyang espada at inilabas ito sa harap ni Gong-hae, na pinagbantaan ng ganoon. Lumuhad si Gong-hae para humingi ng tawad. Gayunpaman, si Mujin ay nabigo na sa kanya. Pagkatapos noon, nilapitan siya ni Mujin at nilaslas ang dulo ng kanyang espada sa kanyang mukha upang ipahiwatig ang parusa. Sa silid, umiiyak si Jiwoo habang kinukuha ang abo ng durog na katawan ng kanyang ama. Di nagtagal, pumunta si Taiju upang makita siya sa lugar ng pagsasanay, kung saan sinisisi niya siya sa pambubugbog kay Gong-hae. Nagtalo si Taiju na siya at ang kanyang ama ay hindi magkasya sa kriminal na underworld at pinayuhan siya na huminto, ngunit tumanggi siya. Dinala si Jiwoo sa isang tavern para makipagkita kay Mujin. Ipinaliwanag niya na ang tavern ng paboritong lugar ng kanyang ama. Besides, binibigyan niya siya ng bagong identity. Mula ngayon, titira na siya sa pangalang Hyejin dahil ang babaeng nagngangalang Jiwoo ay pinatay ni Gong-hae. Ibinigay sa kanya ni Mujin ang mga baril na natagpuan niya noong namatay ang kanyang ama. Ipinaalam niya sa kanya na ang pumatay sa kanyang ama ay isang pulis. Kaya naman, pinasok niya si Hyejin sa Police Academy para malaman kung sino ang pumatay sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagsasanay si Hyejin at naging mas bihasa sa paggamit ng iba't ibang armas. Handa siyang ipaghiganti siya. Maging ang tato ng organisasyon ay nakaukit sa kanyang dibdib. Opisyal na sumali si Hyejin sa organisasyong kriminal ng Mujan at hindi maaaring ipagkanulo o ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkalipas ng 3 taon, sa wakas ay pumasok si Hyejin sa akademya ng pulisya at sumali sa unit ng krimen. Sa araw na iyon, siya ay nakatalaga upang tugisin ang isang sospek sa pagpatay na matagal ng takas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kaibigan na tumawag para sa tulong habang siya ay pumasok sa club. Sa loob ng club, nakikipag-drugs ang lalaki sa isang lalaking dealer. Samantala, isa-isang tinitingnan ni Hyejin ang mga silid. Nakahanap siya ng isang babaeng namamatay dahil sa overdose at tinulungan siya. Pagkatapos nito, natagpuan niya ang isang silid kung saan maraming lalaki ang nagsasagawa ng mga transaksyon sa droga. Nang hindi nag-iisip, dumiretso siya sa loob at sumiklab ang away. Ilang sandali matapos dumating ang sasakyan ng pulis, nakita si Hyejin na nakaposa sa suspect. Samantala, ang isang lalaking nagngangalang Jun Pildo ay galit pa rin sa kanya dahil siya ay itinuturing na napigilan ang kanyang mga plano na ginawa sa loob ng 6 na buwan. Malamang, ang lalaki ay isang pulis na nanggaling sa drug unit at nag-undercover para mahuli ang suspect. Sa huli, nag-away sila dahil sa suspect. Sa wakas, si Hyejin ay tinawag ng kapitan at pinayagan si Pildo na kunin ang suspect. Galit na sinabi ni Pildo na hindi na niya ito makikita. Sa ibang lugar, isang gang fight ang naganap at si Mujin ay nakikitang naglalakad ng maluwag sa gitna ng laban. Malamang, mahuhuli na niya ang isang lalaki na katrabaho niya dahil nahuli ang lalaki na nagtataksil sa kanyang organisasyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng droga sa ibang tao. Pagkatapos ay humingi ng awa kay Mujin ang lalaki, ngunit brutal siyang pinatay ni Mujin. Kinabukasan, nakita si Hyejin na papunta sa Ancient Police Headquarters. Plano niyang magboluntaryo na lumipat sa unit ng droga at nakilala ang isang lalaki na pinuno ng unit ng droga na nagngangalang Kapitan Chigiho. Nang makita niya ang mukha nito, naalala ni Hyejin ang pumatay sa kanyang ama. Matapos makita ni Captain Cha ang kanyang profile at kakayahan, sa wakas ay tinanggap niya ito na sumali sa kanyang unit at simula sa susunod na linggo, sasali na siya sa kanyang team. Sa gabi, pumunta si Hyejin kay Mujan para sabihin sa kanya na natanggap na siya sa unit ng droga sa pulisya. Binanggit niya ang kanyang mga hinala tungkol kay Kapitan Cha na minsan ay dumating sa kanyang bahay na nakasuot ng parehong jacket na suot ng pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos noon, ikinwento ni Mujin kung kailan siya unang iniligtas ng ama ni Hyejin. Noong mga panahong iyon, nagkaroon ng away sa pagitan ng mga gangster hanggang sa ma-corner ang kanyang gangster. Iniwan siya ng kanyang mga tauhan, ngunit nanatili sa kanya ang kanyang ama. Nakuha nila ang sandali sa isang larawan, pagkatapos ay ipinakita ni Mujin ang larawan sa kanyang mesa.
Ibinigay niya ang kutsilyo ng kanyang ama at sinabihan si Hae-jin na patayin ang pumatay sa kanyang ama gamit ang kutsilyo. Samantala, sa himpilan ng pulisya, isang lalaking nagngangalang Chong-ho ang iniimbestigahan. Hiniling sa kanya ng pulisya na pangalanan ng kanyang mga kaibigan at ang kanyang amo, ngunit sa halip, inilihis niya ang tanong sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba pang impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Mango na gumawa ng bagong uri ng droga sa anyo ng candy. Habang pabalik sa kanyang silid, aksidenteng nasagasaan ni Pildo si Hae-jin na papasok na sa unit ng droga, kung saan sinabi nito sa kanya na sumali siya sa unit ng droga. Nang malaman niya ito, nagprotesta siya kay Kapitan Cha at sinabing hindi niya kailangan ng babae sa kanyang koponan dahil magiging pabigat lamang ito. Pinilit siyang pakalmayan ni Captain Cha sa pagsasabing maaaring tumagal lang ng isang buwan si Hae-jin. Nang marinig kung bakit tinanggap ng kanyang kapitan si Hae-jin, at ubiling tinanggap ni Pildo ang kanyang presensya sa unit ng droga. Kasabay nito, iniimbestigahan ni Kapitan Cha ang kaso ng isang lalaki na namatay na tinapos ang kanyang buhay sa isang kotse. Ang lalaki ay pinatay ni Mujin gamit ang poison gas, ngunit ginawa niya ang kaso na parang tinapos niya ang kanyang sariling buhay. Sa ibang lugar, nakipag-usap si Taejo kay Mujin na nagdududa pa rin siya sa katapatan ni Hae-jin, ngunit sinabi ni Mujin na nagtitiwala siya sa kanyang desisyon at naglalayong maghiganti. Bukod doon, maaari siyang gamitin bilang isang sandata ng organisasyon. Sa kabilang banda, si Pilto at ang team ay nagsimulang lumipat upang hanapin ang kinaroroonan ng isang drug dealer na nagngangalang Mango, ngunit sa halip ay inutusan niya si Hae-jin na siya mismo ang magsagawa ng misyon. Inis na pumasok si Hae-jin sa lugar, ngunit nang ipakita niya ang kanyang ID card ay bigla siyang inatake ng lalaki hanggang sa sumiklab ang away. Malamang, sinadya ni Pildo na pumasok si Hae-jin para gawing pain para mahuli niya si Mango kapag sinubukan niyang tumakas sa kanyang pinagtataguan. Pero dahil hindi siya lumabas, pumasok si Pildo para tingnan si Hae-jin. Pagdating sa venue, natigilan si Pildo nang makita ang mga gangster na nakahandusay sa sahig na walang malay. Pagkatapos, pumasok siya sa silid at naabutan ni Hae-jin na casual na hinuhuli ang isang lalaking nagngangalang Mango. Hindi man lang naisip ni Pildo na mahuhuli niya si Mango at mawala ng kakayahan ng kanyang mga tauhan ng mag-isa. Pagkatapos nito, tinanong sila ni Mango tungkol sa warrant of arrest pero natatawa lang itong sinagot ni Pildo. Pagkatapos ay nagmamadali sina Hae-jin at Pildo upang hanapin ang mga gamot na nasa loob. Hinanap ang buong kwarto, ngunit wala silang nakitang gamot hanggang sa maghinala si Hae-jin sa bartender na mukhang kinakabahan. Sinubukan niyang tingnan ang bote ng alak sa likod ng bartender at may nakita siyang droga sa bote. Tuluyang naaresto si Mango dahil sa napatunayang may droga. Sa pag-uwi, tila nag-aalala si Pildo kay Hae-jin. Pinagalitan niya ito sa hindi pagsusuot ng safety vest dahil natatakot siyang may manakit sa kanya. Pagdating sa opisina, tinanong si Mango. Ipinaliwanag niya na ang kanyang gamot ay isang bagong uri na hindi pa naipamahagi at ang taong gumawa nito ay pinangalan ng Gong-hae. 5 taon na ang nakalilipas, muntik ng patayin ni Gong-hae si Jiwo, ngunit natalo siya sa laban hanggang sa markahan ni Mujin ang kanyang mukha gamit ang kanyang espada. Pagkatapos nito, umalis siya sa grupo ni Mujin at gumawa ng bagong uri ng gamot na hindi nakita sa anumang mga pagsubok upang hindi mahuli ang gumagamit na naging dahilan ng maraming tao na interesadong bilhin ito. Si Hae-jin, na nakakaalam nito ng palihim, ay nagsabi kay Mujin. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakakuha na ng access si Hae-jin sa database ng pulisya at ginamit niya ang pagkakataong makita ang ebidensya ng pagpatay sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, naka-full face helmet ang killer kaya nahirapan siyang mag-imbestiga. Nalaman niya na si Kapitan Cha ang inatas ang arestuhin ng isang nagbebenta ng droga sa araw ng pagkamatay ng kanyang ama. Hindi pa rin niya alam kung ama niya ba yon o hindi. Sa kabilang banda, inutusan ni Mujin si Taejo na imbestigahan ang pagkakakilanlan ng producer ng bagong uri ng gamot na ito. Pagkatapos noon, si Mujin at ang kanyang sekretarya na si Kang Soo-hyun ay nakipag-ayos sa isang yakuza na bibili ng droga mula sa kanya. Kinabukasan, sinabihan si Hae-jin at ang lahat ng mga miyembro na pupunta sila sa isang misyon kagad upang mahuli ang isang nagbebenta ng droga na naging takas sa loob ng 100 taon. Bago umalis, lahat ng kanilang mga cellphone ay nakolekta kaya walang mga traidor sa panahon ng misyon. Hindi nagtagal matapos ipahayag ang kanilang target, lumabas na aarestuhin nila si Choi Mujin, isang drug dealer na may kontrol sa 70% ng pamamahagi sa South Korea. Si Hae-jin, alam niyang kinakabahan yon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay tumungo sila sa sikretong lab ni Mujin sa loob ng isang barko. Maingat na inihanda ito ng mga pulis para hindi makatakas si Mujin. Si Captain Cha ay nanunood mula sa barko sa pamamagitan ng camera peel bagaman nagdudulot ng diskarte.
Nang matapos ang paghahanda, kumilos na sila. Si Hyejin, na nakakita sa kinaroroonan ni Mujin, ay gustong balaan siya, ngunit wala siyang magawa dahil palaging sinusundan siya ni Pilto. Biglang may umatake kay Pilto, sinira ang kanyang kamera, ngunit maaari pa rin siyang tapusin ni Pilto. Si Pilto, na alam na ngayon ang kinaroroonan ni Mujin, ay bumaba sa sahig ng laboratorio at pinilit siyang sumuko. Ngunit biglang nawala ng kuryente at isang malaking sunog sa barko. Kaya naman, nabigo ang kanilang misyon dahil nasunog na ang mga ebidensya. Wala silang nakuhang footage sa oras nila sa lab at nang magkita sila Mujin dahil sira ang kamera nila, biglang tumili si Hyejin at may nakita siyang baril na pag-aari umano ng bumaril, kung tutuusin, ito ang pumatay sa kanyang ama. Baril na itinago niya. Pagkatapos ay gusto niyang makita ang reaksyon ni Kapitan Cho nang makita ang baril. Sa kabilang banda, si Mujin, na bumalik sa kanyang punong tanggapan, ay nakaramdam ng matinding galit dahil walang nagpaalam sa kanya tungkol sa misyon. Tinanong ni Taejo kung bakit hindi sinabi ni Hyejin sa kanila. Sa ibang lugar, patuloy na nakikipag-ugnayan si Hyejin kay Mujin gamit ang isang lihim na numero, ngunit hindi niya ito sinasagot dahil alam niyang ito ay isang tawag mula sa kanya. Samantala, sa himpilan ng pulisya, inusisa nila ang mga taong naaresto habang nasa barko. Ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita dahil sa takot na banta ang kanilang buhay. Naghinala si Kapitan Cho sa insidente ng pamamaril na nakatakas kay Mujin. Pagkatapos ay sinuri niya ang lahat ng baril ng kanyang mga tauhan at lumalabas na wala ni isang bala ang nawawala. Pagkaalis ni Captain Cho, tinanong ni Hyejin si Pildo kung bakit gustong mahuli ni Captain Cho si Mujin. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang operasyon para mahuli si Mujin. Si Mujin ang kanilang pangunahing target sa loob ng 11 taon na ito. Siya ang pinuno ng pinakamalaking gangster sa lungsod ng Incheon. Maging ang lahat ng drug trafficking sa South Korea ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit sa kasamaang palad, si Mujin ay napakahusay sa pagtatago ng ebidensya, ngunit hindi siya nahuli. Sa hindi inaasahan, nang makita ni Hyejin ang larawan ng kanyang ama, ipinaliwanag ni Pildo na ang taong iyon ay ang matalik na kaibigan ni Mujin na pinatay 5 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos noon, tumambay sina Pildo, Hyejin, at mga kaibigan sa isang kafe habang umiinom ng soju. Pinag-uusapan nila kung bakit nahuhumaling si Captain Cho sa paghuli kay Mujin. Sinabi ng isa sa kanila na ang matalik na kaibigan ni Kapitan Cho ay pinatay ni Mujin, kaya gusto niyang maghiganti. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila alam ang identity ng best friend niya. Pagkatapos ay umalis si Hyejin saglit upang subukang makipag-ugnayan muli kay Mujin, at sa wakas, kinuha niya ang telepono. Humihingi siya ng paumanhin dahil wala siyang oras para sabihin sa kanya dahil napaka-impromptu ng misyon. Sinabi niya na mayroong 3 nakatagong mga punto ng kamera sa kanyang hotel. Nang malaman yon, labis na nagulat si Mujin dahil tiyak na may malapit na traidor. Samantala, binubuklat ni Kapitan Cho ang kanyang mga lumang dokumento sa kanyang bahay, ngunit kakaibang iniingatan niya ang larawan ng ama ni Hyejin. Sa ibang lugar, binabaklas ni Mujin ang lahat ng kamera ng pulis sa kanyang hotel. Kasabay nito, ang mga pulis na nakakaalam nito ay nagsumbong kay Kapitan Cho. Pagkarinig nito, lalo siyang naghinala na may traidor sa kanyang team. Sa kabilang banda, makikita si Gong Hai na lasing na lasing. Masayang masaya siya dahil malapit na niyang isakatuparan ang misyon na inayos niya sa loob ng 5 taon. Hindi nagtagal, sinugod ni Gong Hai at ng kanyang mga tauhan ang lugar ng pagsasanay ni Dongjon at inatake ang lahat ng naroon. Nagawa niyang mahuli si Taejo, ngunit hindi niya ito pinatay. Samantala, si Kapitan Cho at ang kanyang pangkat ay nakatanggap ng mga utos sa pamamagitan ng telepono na magtungo sa lugar ng Dongjon. Pagdating nila doon, late na sila. Si Taejo, na malubhang nasugatan, ay ayaw magbigay ng anumang impormasyon. Ang sitwasyon sa lugar ay naging napakasama at sa gitna ng lugar ng pagsasanay, may nakasulat mula sa dugo sa likod. Di nagtagal, iniulat ni Pilto kay Kapitan Cho na hindi bababa sa 4 na tao ang namatay at 12 dosenang nasugatan. Sa ibang lugar, galit na galit si Mujin nang malaman na ni-raid ang kanyang practice area, ngunit hiniling sa kanya ni Secretary Kung na huwag magpadalos-dalos dahil ang lugar ay walang legal na kaugnayan sa kanya at delikadong mahuli. Sa lugar ng pagsasanay, hinahanap pa rin ng pulisya ang mga umaatake at sa wakas ay nakakita ng ebidensya ng isang bagong uri ng droga. Sinubukan nilang suklayan ng paligid para maghanap ng mga saksi, ngunit walang nang-ahas na magsalita, kabilang ang mga biktima. Biglang sinabi ni Pildo kay Hyejin na ang nangyari doon ay tiyak na kakilakilabot at nangako siyang protektahan siya kung mahuli sila sa ganoong sitwasyon. Kinabukasan, idinaos ang libing ng mga biktima. Dumating si Hyejin ngunit nakasuot ng helmet para hindi siya mahuli.
Habang pauwi, nakasalubong niya sina Captain Cho at Pildo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ni Kapitan Cho si Mujin sa punerarya, at tila nagtatanim sila ng sama ng loob sa isa't isa. Sinabi ni Kapitan Cho na tatapusin niya ito sa lalong madaling panahon. Pagod na siyang makitang hindi pa rin nahuhuli si Mujin. Tumawa si Mujin at sinabi kay Kapitan Cho na hinding-hindi niya siya mahuhuli. Kinabukasan, isang miyembro ng drug unit na nagngangalang na Daeso ang nahanap sa wakas ang mukha ng taong umatake sa training center ni Dongjun, at ang salarin ay si Gongjae. Ipinaliwanag ni Kapitan Cho na nakakita sa kanya na dati siyang miyembro ni Dongjun, ngunit 4 na taon na ang nakalilipas, iniulat na namatay siya sa lugar ng pagsasanay. Sigurado si Captain Cho na pagkatapos nito, tiyak na lilipat si Mujin. Inutusan niya na ilabas ang Mango bilang pain. Nagprotesta si Hyejin sa panganib na magsakripisyo ng maraming buhay, ngunit walang pakialam si Kapitan Cho. Sa ibang lugar, nakatanggap si Mujin ng mensahe mula kay Hyejin na nagsasabi sa plano ni Captain Cho. Nang makita niya ito, kinanselan niya ang kanyang misyon. Sa istasyon ng pulisya, nalilito si Kapitan Cho at ang kanyang koponan kung bakit walang aksyon mula kay Dongjun. Pagkatapos, tumawa siya at sinabing si Mujin ay babagsak mag-isa dahil may nagtaksil sa kanyang organisasyon. Mujin ay nakatanggap muli ng mensahe mula kay Hyejin na may isang taksil na makakatagpo ni Kapitan Cho. Samantala, si Taiju, na sumakay sa kanyang sasakyan, ay nakakita ng isang sulat kasama ng isang bagong uri ng droga. Sa liham ay nakasulat ang isang imbitasyon upang makipagkita sa nagpadala ng liham dahil alam ng taong iyon ang posisyon ni Gonghai. Nang hindi nag-iisip, pumunta doon si Taiju. Sa kabilang banda, umakyat si Hyejin na nakasuot ng full-face helmet para tiktikan sila at mas malinaw na obserbahan ang taksil ni Mujin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating sa tuktok, nakasalubong niya si Pilto na umatake sa kanya. At napagtanto na ang lahat ng ito ay isang bitag lamang mula kay Kapitan Cho at Pilto. Nais malaman ni Kapitan Cho kung sino ang taksil ng kanyang koponan sa pamamagitan ng pagsisiwalat kay Taiju bilang kanyang pain. Ginagawa niya yon dahil nagdududa siya kay Hyejin dahil maraming data ang nalik mula nang dumating siya. Samantala, si Hyejin, na nakaramdam ng sakit, ay nagulat kay Mujin na kakakilala lang ni Taiju kay Captain Cho, pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na mag-ingat at huwag kumilos ng padalos-dalos. Sa umaga, nakakakuha si Hyejin ng impormasyon tungkol sa kung sino ang nagmamay-ari ng baril na ginamit sa pagpatay sa kanyang ama. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina upang tanungin si Kapitan Cho tungkol dito na may dalang kutsilyo para sa paghihiganti. Tinanong niya kung sino si Jiangso, pagkatapos ay pumasok doon si Pilto, kaya binitawan niya ang kanyang balak na salakayin siya. Sumagot si Captain Cho na si Jiangso ay ang kanyang matalik na kaibigan na namatay pagkatapos sumali sa kanyang unit at ang pumatay ay si Yoon Dong-hun, na kanyang ama. Pagkatapos noon, pumunta si Hyejin kay Mujin para tanungin kung nakapatay na ba ng pulis ang kanyang ama. Itinanggi niya ito at sinabing gagawin ni Kapitan Cho ang lahat para ma-frame sila dahil tusong tao si Kapitan Cho. Pagbalik ni Hyejin sa opisina, sinubukan siyang painumin ni Pildo ng soju ngayong gabi. Sa kasamaang palad, tinanggihan niya ang kanyang imbitasyon. Nang marinig yun, kinutya siya ng kanyang mga kaibigan sa silid dahil akala nila ay gusto siya nito ngunit tinanggihan. Tinanggihan pala ito ni Hyejin dahil hinahanap niya si Gonghai, ngunit palihim siyang sinundan ni Pildo nang hindi niya namamalayan. Hindi na nakayanan, sumakay si Pildo sa kotse ni Hyejin. Tinanong niya kung bakit siya kumilos ng mag-isa para subaybayan si Mango. Naghinala siya na may iba pang layunin si Hyejin. Sagot niya na ikinainis niya na inilabas si Mango, kahit na napatunayan na itong may bagong uri ng droga. Sa wakas, sinundan nila ang kanyang sasakyan hanggang sa makarating sila sa lumang abandonadong pabrika. Dumiretso silang dalawa sa loob. Sa lalong madaling panahon, pumunta doon si Gonghai upang makipagdeal kay Mango, ngunit ito ay naging isang bitag lamang na itinakda ni Gonghai, na pagkatapos ay umatake sa kanila. Sa ibang lugar, si Mujin, na tumatambay sa kafe, ay napagtanto na ang mga tao sa paligid niya ay pinupuntirya siya, ngunit inatake niya muna sila. Sa kabilang banda, sa wakas ay nahuli sina Hyejin at Pilto, at si Gonghai, na alam na ngayon kung sino talaga si Hyejin, ay pinagtatawanan siya sa pagsali sa pulisya. Hinahamon siya ng isang inis na Hyejin na makipag-away sa kanya. Sa himpilan ng pulisya, ang kasama ni Pilto ay nagsumbong kay Kapitan Cho na hindi siya maabot. Pagkatapos, sinusubaybayan nila ang kanyang lokasyon. Sa kabutihang palad, nagawa ni Mujin na talunin si Gonghai, ngunit laking gulat niya nang magpadala siya ng larawan ni Hyejin, na malapit na niyang tapusin. Nang makita yon, nang hindi nag-iisip, dumiretso si Mujin sa lugar na iyon. Lumalabas na hindi lang banta ang sinabi ni Gonghai.
Ipinasok niya sina Pilto at Hyjin sa kotse at ibinaba ang higanteng bakal na press patungo sa sasakyan. Sa kabutihang palad, dumating si Mujin sa oras at nagawang iligtas silang dalawa. Biglang narinig ang tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis at si Mujin, na nakarinig nito, ay tumakbo palayo doon. Hindi nagtagal, dumating si Kapitan Cha at ang kanyang pangkat. Naghinala siya sa kotse ni Mujin na nandoon. Gayunpaman, sina Pilto at Hyjin ay natagpo ang walang magawa. Sa ibang lugar, nakilala ni Taejo si Mujin. Si Taejo ay labis na nadismaya sa kanyang desisyon na kumilos ng walang ingat sa pamamagitan ng pagpunta ng mag-isa. Nang marinig na pinagalitan ni Mujin si Taejo, ikinumpara niya ito sa katapangan ni Hyjin, na tumulong sa kanya habang nasa barko at inilagay sa panganib ang kanyang pagbabalat kayo, habang si Taejo naman ay nakaungol lamang. Kinabukasan, pinilit ni Pildo si Kapitan Cha na arestuhin si Gonghai, ngunit sumagot si Kapitan Cha na maaaring mahuli si Gonghai anumang oras dahil ang maghahinala ay si Hyjin. Sa kasamaang palad, hindi iyon tinatanggap ni Pildo. Naniniwala siya na si Hyjin ay isang mapagkakatiwalaang tao. Pagkatapos, siya ay pumunta sa kanyang silid ng paggamot at siya ay mukhang walang malay. Walang kaalam-alam si Pildo na talagang paghihinalaan ng babaeng ayaw umalis at ipinaglaban siya. Pagkatapos nito, mabilis na kumilos si Pildo at ang kanyang koponan. Naghahanap sila ng impormasyon kung nasaan si Gonghai. Kasabay nito, hinahanap ng barkada ni Dongjun ang kinaroroonan ni Gonghai. Samantala, sa wakas ay nahuli ni Pildo at ng kanyang koponan ang isa sa mga tauhan ni Gonghai at nakakuha ng impormasyon kung nasaan ang iba pang miyembro. Sa kabilang banda, patuloy na hinahanap ng gang ni Dongjun ang kinaroroonan ni Gonghai, ngunit hindi rin nila siya mahanap. Pagkatapos ay nagulat si Taejo kay Mujin na hindi pa niya nahahanap si Gonghai. Nang marinig na naghinala si Mujin kay Taejo, naisip niya na maaaring si Taejo ang nagtaksil at nagtago sa kinaroroonan ni Gonghai. Noong gabing iyon, hindi pa nagising si Hyjin mula sa kanyang pagkahilo at nanaginip ng masamang panaginip. Nakita niya ang kanyang ama na lumayo sa kanya at ayaw lumingon. Si Hyjin, na nakakaramdam ng pagkadismaya, ay sinubukang sumigaw hanggang sa bigla siyang nagising. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatahimik si Pildo na nasa tabi niya. Sinabi niya kung bakit siya naging pulis. Dati, kapag nagdiwang ng graduation ng kanyang nakababatang kapatid sa isang club, may naglalagay ng droga sa kanyang inumin. Pero dahil mahina ang puso niya, namatay on the spot ang kanyang nakababatang kapatid. Actually, hindi niya alam kung sino ang salarin, pero desidido siyang hulihin ang lahat ng drug lords. Pagkatapos nito, inimbitahan ni Pilto si Hyjin na ipagdiwang ang kanyang paggaling kasama ang kanyang mga kaibigang pulis. Mas naging intimate si Hyjin na dati ay tigas na tigas. Lingid sa kanilang kaalaman, palihim silang pinagmamasdan ni Taejo at ibinalita ito kay Mujin. Nang malaman niya ito, inihanda niya ang paglipad ni Hyjin upang hindi malantad ang kanyang disguise. Sa himpilan ng pulisya, sinisiyasat ni Kapitan Cha ang kotseng tumama sa crusher noong gabing iyon. Mula sa inspection, may nakita siyang kakaiba. Inutusan niya ang isang tao na subaybayan ang lahat ng mga tawag sa telepono mula kay Hyjin sa ngayon. Kasabay nito, tinawag ni Mujin si Hyjin. Sinabi niya sa kanya na mag-impake dahil ipapadala niya siya sa ibang bansa, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang tapusin ang kanyang misyon. Sa umaga, bumalik sa trabaho si Hyjin. Nakipagpulong siya sa kanyang team na nakapagpasok ng ilang sospek mula sa Gonghai gangsters. Mukhang tuwang-tuwa si Hildo. Sinabi niya na malapit na nilang mahuli si Gonghai. Biglang bumati kay Hyjin ang isang lalaking nagngangalang Joe Jinsei na isang police detective. Siya ang humabol sa kanyang ama 5 taon na ang nakakaraan. Nang makita ang closeness nila, nahulaan ni Kapitan Cha na magkakilala na silang dalawa. Sumagot si Jinsei na kilala niya si Hyjin noong ahente siya para sa mga seryosong krimen. Alam niya kung sino ang sinusubukan ni Hyjin na pagtakpan ng mga katotohanan at binigyan siya ng business card para imbitahan siyang kumain sa labas. Pagkatapos nito, hiniling ni Kapitan Cha kay Jinsei na makipag-chat ng magkasama. Tinanong niya kung nagawa niyang mahanap ang anak ni Donghan at sinabi niya na biglang lumitaw ang baril ni Donghan na nawala. Nakapagtataka, inamin ni Jinsei na hindi niya kilala ang anak ni Donghan. Gusto na raw niyang umuwi at saka siya nilapitan ni Hyjin. Tinatanong niya kung bakit siya nagpapanggap na hindi siya nakikilala. Nang marinig yun, ngumiti siya at sinabing si Kapitan Cha ang pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos ay umalis na siya doon. Mula sa malayo ay pinagmamasdan ni Kapitan Cha ang dalawa. Lumalabas na sinalubong ni Jinsei si Mujin sa pantalan. Siya ang informant ni Mujin sa police force. Nalaman niya na ipinuslit ni Mujin si Hyjin sa puwersa ng pulisya. Nagbanta siyang isisiwalat ang pagbabalat kayo ni Hyjin kung ayaw ni Mujin na bigyan pa siya ng gamot.
Sa gabi, pumunta si Hyejin sa Mango. Binyanta niya si Mango na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanya kay Gonghai. Binigyan niya siya ng dalawang pagpipilian, aarestuhin si Mango sa mga kaso ng tangkang pagpatay o sasabihin niya kay Mujin kung siya ang nasasakupan ni Gonghai na umatake sa kanyang organisasyon. Dahil doon, sa wakas ay nagbigay si Mango ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Gonghai. At nang hindi nag-iisip, sinabi niya kay Mujin ang tungkol dito. Sa hindi inaasahan, si Mango pala ang nagsumbong kay Gonghai, pagkatapos ay tinawagan ni Gonghai si Kapitan Cho dahil alam niyang gustong hulihin ni Kapitan Cho si Mujin. Pagkatapos, nag-aalok si Gonghai na sasabihin niya ang kinaroroonan ni Mujin kung gusto niyang palayain siya. Samantala, si Mujin ay naghahanda na pumunta sa locus yung ibinigay ni Hyejin, ngunit hinala ni Taejo na ito ay isang bitag, lalo na't ang impormasyon ay nagmula sa Hyejin. Gayunpaman, umalis pa rin si Mujin dahil nagtitiwala siya kay Hyejin. Sinabi niya kay Taejo na manatili doon dahil may mag-aalaga sa kanilang mga gangster kung mamatay siya. Dumating ang araw ng pagpupulong, sinubukang tawagan ni Gonghai na nasa lokasyon na si Kapitan siya, ngunit hindi niya ito sinagot dahil nagtatago siya at ang kanyang team para makapaghanda na mahuli si Gonghai at Mujin ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, dumating si Mujin at ang kanyang mga miyembro. Nang hindi naghintay ng matagal, kumilos ang dalawang pinakamalaking gang sa Korea para ipakita kung sino ang tunay na pinuno. Matapos bumagsak ang maraming miyembro ng gang, nagbigay ng tagubilin si Kapitan Cho na hulihin silang lahat, lalo na sina Gonghai at Mujin. Samantala, nag-aaway sina Gonghai at Mujin, sinusubukang patayin ang isa't isa. Nang makita ito, gustong tulungan ni Hyejin si Mujin sa pamamagitan ng pagbaril kay Gonghai. Ngunit hindi niya siya binaril matapos mahulog si Gonghai. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilabas ni Gonghai ang kanyang penknife mula sa loob ng kanyang sapatos. Patuloy niya itong ipinasok sa katawan ni Mujin. Pagkatapos, itinutok ni Hyejin ang kanyang baril kay Gonghai, pagkatapos ay sinabihan si Mujin na tumakas. Sa halip na matakot, pinagtatawanan siya ni Gonghai. Akala niya ay tanga at ignorante siya. Nang makita yon, hindi alam ni Hyejin kung ano talaga ang nangyayari. Sabay lapit ni Pilto kay Gonghai. Sinabi niya sa kanya na ibaba ang kanyang baril. Alam na may ibang pulis doon, binuwag ni Gonghai ang lahat. Ngunit bigla siyang binaril ni Hyejin hanggang sa mamatay. Sa kabilang banda, habang tumatakbo palayo, nakilala ni Mujin si Kapitan Cho na malapit nang mahuli siya. Ngunit hindi nagtagal ay tinulungan siya ni Taejo gamit ang isang kotse. Si Mujin ay pinapasok sa lagusan. Pansamantala niyang ibinibigay ang lahat ng kanyang trabaho sa Taejo habang siya ay nawawala upang gamutin ang kanyang mga sugat. Matapos maglakad ng medyo malayo, sa wakas ay nakarating siya sa isang templo. Nagpagamot siya sa isang monghe. Kinabukasan, si Hyejin, na pumapatay ng mga tao sa unang pagkakataon, ay patuloy na pinagmumultuhan ni Gonghai. Nang gabing iyon, pumunta si Pilto sa kanyang bahay para bigyan siya ng pagkain dahil alam niyang natroma pa rin si Hyejin. Pinayuhan niya itong huwag mag-isa kapag umuulan ng nyebe dahil magiging sobrang lamig. Sinusubukan niyang aliwin siya nang hindi man lang tinatalakay ang nakaraang trahedya, ngunit si Hyejin, na natatakot na malaman na kilalanan niya si Gonghai, ay nagpa siya na gumawa ng kwento upang hindi malantad ang kanyang pagbabalat kayo. Sinabi ni Hyejin kay Pilto na noong nakaraan, halos siya ay ginahasa ni Gonghai at pinainom ng droga habang ipinapakita ang mga galaw sa kanyang mga kamay. Sinabi niya na iyon ang dahilan kung bakit siya naging pulis. Si Pilto, na nakarinig nito, ay naawa sa kanya at naniwala sa kanya ng walang kaunting hinala. Sa kabilang banda, sa wakas ay napagtanto ni Mujin na ang kanyang matandang kaibigan ang nagsisi at naging isang Buddhist monghe. Sinabihan niya si Mujin na magpahinga ng ilang araw sa templo hanggang sa siya ay ganap na malusog. Kasabay nito, tinitipon ni Kapitan Cho ang kanyang koponan upang manghuli kay Mujin sa lahat ng lugar sa loob ng radius na pinaghihinalaan nila. Sa kabilang banda, nakatanggap si Hyejin ng liham na naka-address sa pangalan ni Jiwoo. Nang buksan niya ang sobre, laking gulat niya dahil walang litrato ng kanyang ama na nakauniforme ng pulis na may pangalang Song Janso, ang pangalan ng may-ari ng baril. Agad niyang naalala ang sinabi ni Gonghai na akala niya ay tanga si Hyejin. Lumalabas na galing nga sa namatay na si Gonghai ang sulat. Bigla siyang nakatanggap ng voice note mula kay Mujin na humihiling sa kanya na magkita. Nang dumating si Hyejin sa templo kung saan naroon si Mujin, tinanong niya kung pulis ang kanyang ama habang ipinapakita ang larawan ng kanyang ama na naka-uniforme ng pulis. Ipinaliwanag ni Mujin na ang kanyang ama ay ipinadala ni Captain Cho, ngunit pagkatapos ay pinili niyang sumali sa kanyang gangster, at kahit ang kanyang ama ay iniligtas ang kanyang buhay. Simula noon, mas naging close silang dalawa. Sinabi niya na ang kanyang ama ay may ilang mga pangalan upang panatilihing ligtas siya.
Noong nakaraan, madalas na nakikita ni Mujin ang ama ni Haijin na palihim na pumunta sa isang lugar habang masayang nakangiti at nagdadala ng maraming pagkain. Mula roon, nalaman niyang may anak ang kanyang ama at ngayon ay nagpasya siyang alagaan ng anak na babae. Tinapos ni Mujin ang kanyang kwento sa pagsasabing ang pumatay sa kanyang ama ay si Kapitan Cho at hindi niya ito tinanggap dahil pinagtaksilan siya ng kanyang mga tauhan. Lalong naguguluhan ngayon si Haijin sa totoong nangyari. Noong nakaraan, sinabihan siya ni Kapitan Cho na hindi alam na siya ay anak ni Jangso na ang pumatay sa kanyang ama ay nasasakupan ni Mujin. Sa isang kafe, nakita si Pilto na kasama si Kapitan Cho, lasing. Kung tutuusin, stress siya dahil bigo pa rin siyang mahuli si Mujin hanggang ngayon. Malapit nang mawala ng pag-asa si Kapitan Cho, ngunit patuloy siyang hinihikayat ni Pilto. Kasabay nito, tinawagan ni Mujin si Taiju para patayin si Captain Cho dahil naniniwala siyang hindi matatapos ni Haijin ang kanyang misyon. Hindi nagtagal, dinala ni Pildo si Kapitan Cho na lasing pabalik sa kanyang apartment. Matapos matiyak na ligtas si Kapitan Cho, iniwan siya ni Pildo. Hindi na mamalayan, may pumasok na lalaki sa apartment ni Kapitan Cho at sinaksak siya ng paulit-ulit. Hindi sinasadya, si Haijin, na pupunta sa kanyang apartment ay nabangga ang killer, ngunit hindi siya naghinala. Gayunpaman, laking gulat niya nang makitang puno ng dugo ang doorknob. Pagkatapos, sumugod siya. Biglang binaril ni Kapitan Cho si Haijin dahil sa tingin niya ay si Haijin ang mensahero ni Mujin na ipinadala upang patayin siya. Ngunit ibinunyag niya sa halip na naghiganti siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Nang marinig yon, natahimik si Kapitan Cho. Sa huli niyang lakas, si Kapitan Cho, na critical na, ay nagbigay kay Haijin ng isang sobra. Sinabi niya sa kanya na umalis doon bago dumating ang ibang pulis upang arestuhin siya. Sinunod ng nalilitong Haijin ang kanyang mga salita at sigurado, bumalik si Pilto sa apartment ni Kapitan Cho nang tumakas ito. Pagdating sa sasakyan, tiningnan ni Haijin ang file na ibinigay sa kanya. Lumalabas na ang kanyang ama ay dating isang undercover na pulis upang hulihin si Mujin. Napakahusay ng kanyang pagbabalat kayo, at naging matalik na kaibigan pa niya si Mujin. Sa kaarawan ni Mujin, binigyan siya ng kanyang ama ng isang lighter. Si Mujin, na talagang may gusto sa kanyang kaibigan, ay hindi umaalis sa kanyang lighter, kahit na binugbog niya si Mujin habang hawak ang laban. Ngunit lumalabas na mayroong isang tapping device sa laban. Di nagtagal, nakahanap si Mujin ng mga piraso ng papel sa makinilya ng kanyang ama. Sa piraso ng papel na iyon, sa wakas ay napagtanto niya na ang ama ni Haijin ay isang pulis na gumagawa ng mga ulat tungkol sa kanya araw-araw, na nangangatwiran na mahilig siyang magsulat ng mga kwentong fiction. Hindi niya akalain na lolokohin siya ng taong lubos na nagtiwala sa kanya. Binuksan ni Haijin ang sobrang inihanda ng kanyang ama sakaling mamatay ito. Ang liham ay naglalaman ng paghingi ng tawad mula sa kanyang ama dahil sa hindi pagiging mabuting ama. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya ito kayang alagaan hanggang sa paglaki niya. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi na niya maibabahagi ang mga espesyal na sandali sa kanya. Bukod pa riyan, gusto niyang makita kung sino ang lalaking mahal ng kanyang anak, makita itong ikakasal, at magkaroon ng isang cute na apo. Ngunit hindi mangyayari ang lahat ng iyon. Umaasa siyang mabubuhay ng maayos at masaya ang kanyang anak. Iyon lang ang hiling niya. Nang mabasa yon, napaluha si Haijin. Hindi niya akalain na sa lahat ng oras na ito ay nabubuhay siya sa kasinungalingan. Biglang nanghina ang buong katawan niya. Sa ospital, hindi pa pala namamatay si Kapitan Cho. Tumanggap siya ng paggamot mula sa isang doktor para sa operasyon. Sa kabilang banda, nagpa siya si Haijin na tanggalin ng tato sa kanyang dibdib dahil alam na niya kung sino ang dapat niyang paghihiganti. Pagkatapos noon, pumunta siya sa ospital para tingnan ang kalagayan ni Kapitan Cho. Nang malaman niya ang totoo, labis siyang naawa sa kanya. Pagdating doon, nakilala ni Haijin si Pildo. Naniniwala siya na ang pag-atake kay Captain Cho ay dapat na may kaugnayan kay Mujin. Nangako si Pildo na malapit na niyang mahuli ang salarin na si Mujin. Nang tanungin niya ang kalagayan ni Haijin, biglang lumabas sa operating room ang isang doktor at nurse. Mabuti na lang at naging maayos ang operasyon ni Kapitan Cho. Sa kabilang banda, sinabi ni Taiju kay Mujin na ligtas si Kapitan Cho. Sinabi niya na si Haijin ay nasa pinangyarihan ng pag-atake. Nang marinig yon, inutusan ni Mujin si Taiju na tapusin si Kapitan Cho. Napag-alaman na ang may gawa ng pag-atake kay Captain Cho ay si Taiju. Si Taiju ay nakikitang ginagamot ang kanyang malubhang na sugatan na kamay, habang si Haijin ay ginagamot ang kanyang kamay na natamo ng bala ni Captain Cho. Sa istasyon ng pulisya, tinitingnan ni Pildo ang iba't ibang mga larawan ng pag-atake kay Kapitan Cho. Bigla niyang naalala ang pangyayari ni Haijin noong binaril niya si Gonghai.
Nagsimulang maghinala si Pildo kay Hyejin, ngunit patuloy siyang nawawala sa pag-iisip. Sa kabilang banda, si Mujin, na nasa templo pa rin, ay nakakakuha ng impormasyon mula sa kanyang sekretarya na siya ay sangkot sa pagkamatay ni Ganghai. Pinaalalahanan siya nito na huwag kumilos ng padalos-dalos. Sa wakas, nalaman niya ang katotohanang nagtago si Pildo ng ebidensya na si Hyejin ang pumatay kay Ganghai. Habang papalabas na ng bahay si Hyejin, bigla siyang inatake ng mga tauhan ni Taiju na nagkaroon ng misyon na patayin siya. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya at napatay ang lahat ng kanyang mga tauhan. Nang malaman ito, pumasok si Taiju sa kanyang bahay. Bago umatake, ipinaliwanag niya na lagi niyang gustong pumatay ng taong nagtaksil kay Mujin. Ngunit sa lahat ng oras na ito, palaging tinatapos ni Mujin ang mga taksil gamit ang kanyang mga kamay. Nang marinig yon, inatake siya ni Hyejin. Sa pamamagitan ng paggamit sa nasugatang kamay ni Taiju, sa wakas ay nagawang talunin siya ni Hyejin. Sa mga huling segundo, sinabi niyang hindi sila gaanong naiiba at pareho silang mamamatay tao. Nang marinig yon, sinaksak siya ni Hyejin hanggang sa mamatay. Sa police station, abala ang lahat ng team sa paghahanap at pangangalap ng ebidensya. Nakatanggap si Daezo ng tawag mula sa isang doktor na dating gumagamot ng mga nasugatan sa Chanhuang Temple. Walang iniisip, pumunta sila sa templo, ngunit nang aalis na sila, nagulat sila sa pagdating ni Mujin, na biglang sumuko. Pagkatapos nito, tinanong ni Pilto si Mujin. Ipinaalam niya na ang fingerprint ni Mujin ay nasa kutsilyong ginamit niya para saksakin si Ganghai. Na nagmumukhang si Mujin ang nag-iisang utak sa likod ng pag-atake kay Captain Cho. Ngunit mayabang na sinabi ni Mujin na malapit na siyang makatakas sa lahat ng paratang. Nang malaman ito, sumugod si Hyejin sa istasyon ng pulisya at dumiretso sa silid ng interogasyon. Doon, ipinaliwanag niya na itatapon niya siya sa bilangguan gamit ang lahat ng ebidensya na mayroon sila. Dahil sa galit at hinanakit, iginiit ni Hyejin na sa pagkakataong ito ay hindi na makakatakas si Mujin. Si Daezo, na sinusuri ang CCTV footage, ay nakita ang isa sa mga sasakyan na papalabas sa bahay ni Captain Cho. Mabilis nilang nakuha ang number plate ng sasakyan. Sa kabilang banda, isang opisyal ang nakikitang nag-aabot kay Pildo ng isang file na tila isang call history file para kay Hyejin mula kay Captain Cho. Dati, inutusan niya ang isa sa mga opisyal na ibigay ang file kay Pildo kapag may nangyaring masama sa kanya. Tila, si Hyejin ay humihingi ng ebidensya ng pag-atake ni Ganghai mula sa isa sa mga opisyal sa batayan ng investigasyon na kinuha niya ang kutsilyo na ginamit ni Mujin. Sa pamamagitan ng pagdadala ng kutsilyo, sinabi ni Hyejin kay Mujin na ang ebidensya sa anyo ng kutsilyo ay nakuha na. Samantala, alam ni Daezo at ng iba pang mga opisyal na ang plaka ay kay Hyejin. Sinabi ni Daezo kay Pilto ang tungkol sa plaka at ang CCTV footage na nagpapakita kay Hyejin na umaalis sa lokasyon ng bahay ni Captain Cho. Matapos makita ang tape, inihayag ni Pilto na arestuhin siya, ngunit lumabas na nakatakas siya na may ebidensya ng isang kutsilyo. Sa kabilang banda, umalis si Mujin at ang kanyang sekretarya sa istasyon ng pulisya dahil, kung walang ebidensya, hinding-hindi siya makukulong ni Pilto. Tila, sinadya ni Mujin si Hyejin upang malaman kung tapat pa rin siya sa kanya. Sa istasyon ng pulisya, ang lahat ng mga koponan ay nagpanik. Tiningnan nila ang mesa ni Hyejin. Hindi nila akalain na inatake niya si Kapitan Cho. Dahil alam niya yon, mukhang galit na galit si Daezo at sinisisi si Pilto, ngunit nanatili siyang tahimik habang inaalala ang lahat ng mga kainahinalang kwento nito. Pagkaraang mapagtanto yon, galit na galit si Pilto at sinisi niya si Mujin. Pagdating sa punong tanggapan, ipinaalam kay Mujin na si Taiju at ang kanyang mga tauhan ay pinatay ni Hyejin. Sa wakas, nalaman ni Mujin kung bakit niya siya pinalabas sa istasyon ng pulis, hindi dahil tapat pa rin siya sa kanya, kundi dahil gusto niyang tapusin siya gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahil alam niya yon, pinagbawalan ni Mujin ang kanyang mga tauhan na hanapin si Hyejin dahil alam niyang malapit na itong sumalubong sa kanya. Sa ibang lugar, makikita si Pilto na sinusuri ang kalagayan ng bahay ni Kapitan Cho. Nahanap niya ang sobra ng resibo ng libing para sa ama at ina ni Hyejin. Nang makita niya ang lokasyon, biglang tumawag ang kanyang kasamahan at sinabihan siyang pumunta sa bahay ni Hyejin. Pagdating sa bahay ni Hyejin, nakita ni Pilto ang kalagayan ng bahay na napakagulo at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Pagtingin sa aparador, wala siyang nakitang photo album ng ama ni Hyejin. Nang malaman niya ito, nagtungo siya sa libingan. Samantala, pumunta si Hyejin sa libing ng kanyang ina at inilatag ang abo para sa kanyang ama. Bago umalis, nangako siyang tatapusin ito at maghihiganti. Sa daan, aksidente niyang nakasalubong si Pilto na humabol sa kanya. Hiniling niya kay Hyejin na isuko ang sarili at sinabing labis siyang nadismaya sa kanyang pagsisinungaling sa kanya.
Gayunpaman, nagawa ni Phil na pinusisan ang mga kamay ni Hyjin at dinala siya sa istasyon ng pulisya. Lahat ng mga kasamahan niya ay nagalit pagdating doon, kasama na si Daesoo. Labis silang nadismaya sa kanya na tinuturing na parang sarili niyang kapatid. Sa headquarters, nalaman ni Mujin na si Hyjin ay nahuli, ngunit sa halip na maging masaya, inutusan niya ang kanyang sekretarya na palayain siya. Parang gusto niyang patayin si Hyjin gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa istasyon ng pulisya, pumunta si Pildo sa holding cell at pinaghihinalaang sinaksak ni Hyjin si Kapitan Cho dahil sa takot na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Si Hyjin, na hindi umimik, sa wakas ay bumangon at sinabing hindi niya sinaksak si Kapitan Cho, kahit na hindi siya siguradong maniniwala si Pildo sa kanyang mga salita. Kinabukasan, pumunta si Secretary Kong kay Hyjin at ipinarating ang mensahe ni Mujin sa kanya na makipagkita sa kanya sa sandaling malaya na siya. Hiniling ni Secretary Kong kay Pildo na dalhin siya sa ospital dahil kailangan niya ng gamutan. Noong una, hindi siya pumayag, ngunit nagbanta si Secretary Kong na ipahayag sa publiko na nagpadala ang gang ni Dongjo ng isang tao upang tiktikan ang mga pulis. Dahil doon, pumayag na rin siya at dinala siya sa ospital. Sa kabilang banda, sinabihan ni Mujin ang kanyang mga tauhan na maghanda para kunin si Hyjin. Pagdating sa ospital, si Hyjin ay ginagamot ng isang doktor at nurse. Malamang, ang nurse ay ang babaeng naligtas niya nang mag-overdose siya sa club. Sa labas ng silid, nakatanggap si Pildo ng balita na si Kapitan Cho ay nagising mula sa kanyang pagkakoma. Sinugod niya si Kapitan Cho at sinabi sa kanya na si Hyjin ang nagtangkang pumatay sa kanya. Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Captain Cho ang tungkol sa isang miyembro ni Dongjo na nagngangalang Jangso na namatay 5 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag niya na si Hyjin ay anak ni Jangso. Sumama siya kay Dongjon para alamin kung sino ang pumatay sa kanyang ama, at sa wakas, nalaman ni Pildo na hindi niya sinaksak si Kapitan Cho. Bago siya umalis, inutusan siya ni Kapitan Cho na tulungan si Hyjin. Sa kabilang banda, binitawan ni Hyjin ang kanyang mga posas at binigyan siya ng babaeng nurse ng susi ng kotse at sinabihan siyang lumabas sa gilid ng pinto. Nang aalis na sana siya ay bigla siyang inatake, ngunit nagawa niyang talunin silang lahat at dumiretso sa parking ng sasakyan. Biglang dumating si Pildo at sinubukang pigilan si Hyjin. Sinabi nito sa kanya na alam na niya ang lahat. Pinagbabawalan niya itong pumunta, ngunit pinipilit pa rin itong makaganti. Hindi sinasadyang nilagyan ni Pil ng posas ang kanyang mga kamay hanggang sa tuluyan na silang magkaaway. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Mujin upang palibutan sila at sumalakay. Sa kabutihang palad, sumakay sila sa kotse, pinaandar ang gasolina, at iniwan ang mga tauhan ni Mujin. Kinabukasan, si Mujin na naghahanda para sa seremonya ng kamatayan ni Taejo ay aabisuhan ng kanyang mga tauhan kung nakatakas si Hyjin. Samantala, dinala ni Pilto si Hyjin sa isang bahay sa tabi ng dalampasigan. Pagkapasok sa bahay ay tinulungan niya itong gamutin ang kanyang sugat. Pinayuhan niya siya kung ang isang sama ng loob ay maaaring makasira sa isang tao, at marinig iyon, siya ay umiiyak at ipinahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman. Sinabi ni Pilto na tutulungan niya si Hyjin hanggang sa wakas. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang umasa sa kanya, kaya hindi niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Sa ibang lugar, inaalala ni Mujin ang kanyang nakaraan nang makakita siya ng baril sa makinilya na pinili ng ama ni Hyjin. Kasabay nito, ipinaalam ni Taejo na nakikipagkita si Jangso sa kanyang anak na babae dahil binaril siya ng emosyon ni Mujin sa harap ng pintuan ng apartment ng kanyang anak. Sa kanyang panaginip, biglang pumasok si Secretary Kong upang makita si Mujin at sinabi sa kanya na nailabas na ang kanyang warrant of arrest. Nang iminumungkahi niyang tumakas si Mujin sa ibang bansa, bigla niyang ibinato sa sahig ang larawan nila ni Jangso. Nang makita ito, lumabas si Secretary Kong sa kanyang silid. Sa kabilang banda, nang magising si Pilto, iniisip niyang tumakas si Hyjin at iniwan siya. Pero nasa dalampasigan pala siya at ninanamnam ang hangin sa umaga. Pagkatapos nito, pareho silang sumugod sa punong tanggapan ng pulisya ng Incheon. Nang huminto ang kanilang sasakyan sa pulang ilaw, sinabi ni Hyjin na susundin niya ang payo ni Pilto, gayon din si Pilto, na nangako na lagi niya itong sasamahan sa anumang pagkakataon. Ngunit biglang natigil ang kanilang pag-uusap nang may bumaril kay Pilto mula sa gilid ng kanyang sasakyan. Sa nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kanyang baril at pinuntahan si Mujin. Pagdating sa punong tanggapan, itinutok ni Hyjin ang isang baril at inutusan ng gwardya na buksan ang pinto, na nagresulta sa away sa pagitan nila at niya. Matapos matagumpay na talunin ng lahat ng mga tauhan ni Mujin, sa wakas ay nakilala niya ang pumatay sa kanyang ama, si Choi Mujin. Sa huling lakas niya, itinutok ni Hyjin ang baril kay Mujin, nagtatanong kung bakit kailangan niyang patayin ang kanyang ama.
Nang makita niya ang litrato ng kanyang ama na nakahandusay sa sahig, inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Talagang gusto niya ito, isang babaeng walang takot. Ngunit nang hindi nag-iisip, inatake siya ni Hyejin, at bilang resulta, nasangkot sila sa isang matinding labanan. Tila, si Mujin ay isang mahigpit na kalaban para sa kanya, at nagawa niyang mapatumba siya ng napakadali. Nakapikit, nilapitan ni Mujin si Hyejin at papatayin sana siya, ngunit nagawa niyang bumangon at sinaksak siya. Sa wakas, naipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang ama at ng pildo. Pagkatapos doon, umalis na siya. Sa pagtatapos ng kwento, binisita ni Hyejin ang libingan ng kanyang mga magulang at naglagay ng larawan niya kasama ang kanyang ama. Di nagtagal, binisita niya ang puntod ni Pildo. At dito na nga nagtatapos ang series na My Name. Maraming salamat sa panunood.